Kinamahal tayo pong lahat ay manalangin sa ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Kabudikilan mo pagpala namin Diyos, makapangyarihan sa lahat, ang manaming banal, mahal naming Panginoong Isus. Lubos mo kami nagpupuri, nagpapasalamat sa iyo, mahal na Panginoon, sa iyong paglalagay, sa iyong banal na gawain, sa iyong pagsama sa amin, O Diyos, sa punang hallelujah, pagbuhos sa iyong biyaya, mahal na Panginoon, sa banal na Espiritu, mahal na Panginoon. O Diyos, sa punang panalangin minamahal at ginagalang Evangelista, Estrada Almeda, Interprophet na Loving God, patawarin mo po kami, mahal na Panginoon. Ikaw po maglangis sa banal salita, magpaunawa sa bawat isa. Ikaw mabigay ng karunungan sa iyong mga aral, may pangarap ng mga salita po ng pag-ibig at kapangyarihan. O Diyos, sila po kumaasa, nagtitiwala sa makapangyarihang pangalan mo, mahal na Panginoon, sa aming sinasaway. Lahat din mo yun ang mga hadlangan, ang mga gawa ng kaway, mga linlangan, lumaya sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Hallelujah! Hallelujah! In Jesus' name. In Jesus' name. Amen and amen. Puri po ating dakilang Diyos, minamahal. Ang pinakamataas po na papuri, pagluwalhati, pagdakila, parangal, ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo po lamang. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Puri po ating dakilang Diyos. At minamahal, I give double honors sa ating po dearly beloved noble pastor, will the Estrada Almeda, the Prophet of the Loving God, siya pong ginamit ating mahal na Panginoon para sa ating kaligtasan, mga minamahal. Praise the Lord. Salamat sa ating dakilang Diyos na meron pong tunay na man of God na nilangisan ng ating mahal na pastor, ang ating mahal na Panginoon, mga minamahal, ating dearly beloved noble pastor. At kaya di po pag-alaala sa mga turo at aral na iniwan ating dearly beloved noble assistant pastor, Lina C. Almeda. Double honor din po minamahal sa ating mga beloved Mama Dear at sa kanilang mga anak, sa buong sambahayan, buong Almeda family. I give double honor, minamahal, double respect. Praise the Lord. At minamahal sa lahat ng ating mga beloved co-preachers. Magandang hapon, minamahal. Sa lahat ng mga beloved co-workers, magandang hapon po sa inyong lahat. Mga beloved choir members, beloved musician. Praise the Lord. Mga brethren po natin, minamahal, ito sa San Fernando, sa mga nanonood through live streaming, mga minamahal, nanonood sa Facebook, sa YouTube, minamahal, through ating account, mga minamahal. Bumabati po tayo sa inyong lahat. Magandang hapon sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Palapakan po natin ang mahal na Panginoon, mga minamahal. Lahat po ng pinagpala magsabi ng praise the Lord. Praise the Lord. Puri mo ating dakilang Diyos, mga minamahal. At tayo pinadako sa pakikinig ng salita ating mahal na Panginoon. Minamahal din pong kalakayin, it's about technology o yung pong tinatawag na teknolohiya. Minamahal. Ito po ba ay sabagat nakikita po natin sa ating mga kagamitan, sa lahat, mga minamahal, very advanced na po yung ating mga gamit ngayon. Kahit lang po yung camera na nakafocus sa akin, mga minamahal, kaya nilang paikutin yan ng remote control. Umiikot po siya, naghahanap siya ng kung saan siya kukuha. So dati walang mga ganyang camera, mga minamahal. Kailangan talaga ng cameraman. Pero ngayon, kusa nang umiikot yan, mga minamahal. So marami pong mga bagay na naitutulong ang technology. Maging ating mga cellphones ngayon, mga minamahal. Pero ito lang po yung problema. Na itong technology, mga minamahal, pwedeng gamitin ng kaaway. Everybody say, praise the Lord. Pwede, mga minamahal. Kahit lang po itong mga nuclear bombs, mga nuclear missiles, nuclear warheads na talagang pag sumabog daw po pala yan, minamahal, 2 kilometers agad. 2 kilometers na radius mula doon sa lugar na pinagsabugan niya, paikot, minamahal, 2 kilometers. Mapupulbos ka agad yun. Ganong kalakas po itong nuclear, no? Pagkatapos, meron pang second reaction, yung parang tinatawag nila na impulse ba yun, mga minamahal, na aabot pa ng 13 kilometers radius. Isipin niyo po yung lakas. At kung may nasunog, dahil hihigop siya ng hangin, hihipa niya yung mga nasunog, lalong lalakas yung sunog. So, isang missile pa lang po yan. But actually, yung nuclear, mga minamahal, na ginawa, na inimbento ng tao, kung nakikita nyo yung mga turbine sa aeroplano, yung umiikot ng mabilis, sa dalawang pakpak niya, parang electric pan na mabilis. Minsan 4, minsan 2, depende sa laki ng aeroplano. Yung fuel pala niyan, doon po inimbento yung nuclear. Yung fuel pala niyan, minamahal, nuclear.
na chemical. Dahil siyempre, kailangan niya kasi yung malakas na fuel, kaya yung mga nuclear na yan, yung pala ang fuel ng mga turbine na yan, na mabilis umiikot at lumilipad ang eroplano. Yung ating sa Bataan, minamahal, na ginawa ng ating dating Presidente Marcos, yung nuclear power plant, dahil malakas mag-supply ng kuryente. So mabuti po ang purpose ng pagka-imbento na yan. Pero, dahil sabi ko na nga po sa inyo, pwedeng gamitin ng kaaway, maririnig natin ngayon ng mga nuclear patungkol na sa mga digmaan, patungkol na sa pagpuksa ng tao. Amen po ba? Kaya mga minamahal, pag-aaralan po natin ito, mga minamahal, nasa Biblia naman po talaga. Sabi ng Daniel, knowledge will increase. Sabi po ng Biblia, ang karunungan ay sasagana. Daniel chapter 12, verse 4, mga minamahal. From the book of Daniel, chapter 12, verse 4. But thou, O Daniel, shut up the words and seal the book, even to the time of the end. Many shall run to and fro, and knowledge shall be increased. Amen. Sa aklat ng Daniel, Kapitulo 12, ang talatay 4. Ngunit ikaw, O Daniel, isara mo ang mga salita at tatakan mo ang aklat hanggang sa panahon ng kawakasan. Marami ang tatakbo ng paroot parito at ang kaalaman ay lalago. Amen. Palapakan po natin ang salita ating mahal na Panginoon, mga minamahal. Everybody say, praise the Lord. So bunga ng paglago ng kaalaman ng tao, mga minamahal, kaya po yung ating technology, ganun na lamang kabilis, mga minamahal. Dati, hindi ka pwedeng tumawag sa telepono na walang wire. Pupuntahan mo talaga yung telepono. Doon ka tatawag, minamahal, magdadial ka doon. Hindi ka makakatawag kung hindi ka pupunta sa mga telephone booth. Yung tawagan talaga, minamahal, no? At hindi katulad ngayon, mga minamahal. Ikaw ang hahanapin ng signal. Ibig sabihin, pag may cellphone ka at may signal sa lugar na yan, ikaw ang hahanapin. Hindi ka na pupunta sa telephone booth, ikaw na ang hahanapin ng signal. Yan po ang bunga ng mabilis, mga minamahal, na karunungan ng tao. Everybody say, praise the Lord. Yung bunga ng pag-increase ng karunungan ng tao. Maganda po, no? Kahit nga po sa pag nasa abroad, mga minamahal, pwedeng hindi mo na lang tawagan yung loved ones mo. Pwedeng mag-video call nga kayo. Kahit nga nasa magkabilang kwarto, pwede kayong mag-video call, minamahal, no? Sa abroad. So maganda po. Medyo mapapawi yung kalungkutan mo. Pero ang problema lang, ito ring internet, ginagamit din ng kasamaan. Kung pag-uusapan natin yung mga cybercrime, pag-uusapan natin yung mga cybersex, kung pag-uusapan natin yung mga pag-hack, pag-uusapan natin yung pag-scam, yan din ang gamit. Amen po ba? Amen po ba? Everybody say, praise the Lord. So makikita mo may naman na may pakinabang, pero makikita mo na parang papunta sa hindi ikabubuti ng tao. Kagaya na lang ng mga weapons. Sa 2 Chronicles, chapter 26, verse 15, in the time of the Old Testament, mga minamahal, ang wisdom ng tao nag-increase. Kahit sa panahon po sa Old Testament, talagang nakita mo na yung katalinuhan ng tao. There are engines. They use as weapons. No, makikita niyo naman po, minamahal, sa mga pelikula, di ba yung mga malalaking anong tawag niyan? Yung nagthrow ng mga bato, mga malalaking bato, di ba, sa gera? O kaya ay yung mga pana nila na malalaki, mga minamahal. Those are engines. Sa Old Testament, mga minamahal, nagagamit na yung technology, pero makikita mo na mapaminsala, mga minamahal, no? Basahin po natin, minamahal, 2 Chronicles chapter 26, verse 15. 2 Chronicles chapter 26 verse 15. And he made in Jerusalem engines invented by cunning men to be on the towers and upon the bulwarks, to shoot arrows and great stones withal. And his name spread far abroad, for he was marvelously helped till he was strong. Amen.
Ikalawang aklat ng mga taga-Kronika, Kapitulo 26, ang talatay 15. At siya'y gumawa sa Jerusalem ng mga makina na katha ng mga bihasang tao upang malagay sa mga muog at kuta upang magpahilagpos ng mga pana at mga malaking bato. At ang kanyang pangalan ay lumaganap na mainam sapagkat siya'y tinulungang kagilagilalas hanggang sa siya'y lumakas. Amen. Palapakan po natin ang salita ng ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Everybody say, praise the Lord. So sa Old Testament pa ito, minamahal. Ginagamit na po yung wisdom ng tao, yung knowledge, yung technology. Ginagamit na po sa Old Testament pa patungkol sa mga gera. Kaya no wonder, hindi po tayo magtataka ngayon, mga minamahal, na katulad dito sa binasa natin, kung sino po yung mga may gamit, mga engines, mga weapons na matitindi o makapangyarihan o sabihin natin mapaminsala, yun po ang nagiging mga kilabot, nagiging mga kinakatakutan. Which is the same na katulad sa ating panahon ngayon. Kung sino yung mga bansa na merong maraming mga weapons sa military, mga aircraft, mga water vessels na panggera, mga nuclear missiles, minamal, sila po yung kinakatakutan. Much more kung marami din silang mga sundalo. So makikita po natin mga minamal na yung technology sumasabay sa tinatawag na pagpuksa ng tao. Bakit ko po nasabi? Sapagkat yung mga sandata noon, baril, pana, espada. Pero ngayon, yung mga sandata ngayon, nuclear missiles na ang purpose is for the mass destruction. Marami ang mawawalan ng buhay. Everybody say, praise the Lord. Kaya po hindi tayo maaring magkamali na kapag habang umuunlad itong teknolohiya, gagamitin po ito sa ikapipinsala ng tao. Kaya ibig sabihin, isang hudyat din po ito mga minamahal, na habang nag-a-advance ang technology, minamahal, ang palatandaan po ito na papalapit na po ang pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoon. Makapalakpak po ba tayong lahat sa ating dakilang Diyos, mga minamahal? Lahat po magsabi ng praise the Lord. Everybody say praise the Lord. O, kasama na po dyan yung mga cellphones natin. Amen po ba? Nagagamit siya, may mga bagay na nakakatulong siya, pero may mga bagay naman na ilalayo kanya sa iyong pag-ibig sa Diyos. Tama po ba ako, mga minamahal? Yung sumasang-ayon sa akin, magsabi ng Amen. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody say praise the Lord. Totoo po ito. Advantage tayo, pero may disadvantage din. Kaya nga po, minamahal, kumbaga, hindi ka talaga totally makakasaludo o makaka-approve na napakaganda na ng technology ngayon. Maya-maya, minamahal, hindi mo alam, gumagamit ka ng cellphone, pero pwedeng mangyari na kung may hawak niya na hindi yung kukontrol sa network, pwedeng ikaw naman ang pinapanood kung anong ginagawa mo. Dahil may mga camera po yan. The more ngayon, mga minamahal, in my part, mga minamahal, mas masasabi ko yung tinatawag na mark na 666, yung mark of the beast, mas nagiging klaro ngayon. Kasi noon, mga minamahal, lalagyan ka lang number na 666 sa noon, nakakatakot na po yun. O kaya naman, mga minamahal, lalagyan ka ng barcode. Alam niyo po yung barcode, yung mga nakikita niyo sa mga produkto natin, na may mga guhit-guhit na itim tapos may numero, ilalagay daw sa noo mo, marka na yon. Pero mas matindi ito ngayon, mga minamahal. Bakit po? Microchip for human brain. Microchip, yan na po ang pinakautak ng computer. Saan ilalagay? Sa utak ng tao. Totoo po ito, mga minamahal. Yung microchip na pinaka-brain ng computer, ilalagay sa human brain. Dito po ako, mga minamahal, nag-isip na ito na po talaga yung possible, malaking possibility na makokontrol ang tao. At kapag makontrol na ang tao, hahawakan na po yan ng Antichrist.
Ngayon, mga minamahal, katulad po yan sa may marunong gumamit ng cellphone at saka hindi marunong gumamit ng cellphone. Makikita mo na may advantage yung marunong gumamit ng cellphone kesa dun sa hindi. Ngayon, darating ang panahon, magiging mas advantage ang tao na merong microchip sa ulo at naka-GPS. Matindi po ito, mga minamahal. Pero hindi alam ng tao na ito na po yung paraan para makontrol ang tao. Mapapasunod ng kaaway ang tao lahat ng kanyang gusto. Bakit po? Sapagkat kapag hindi ka sumunod at nalagyan ka na ng microchip, pwede kang mapahamak. Pwede ka nilang patayin. Pwede ka nilang pinsalain. Kaya kung mag-iisip ka, nandito na po tayo sa panahon na malapit na ang pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Revelation chapter 13, verse 15 to 18, mga minamahal. Buksan po natin. From the book of Revelation, chapter 13, verses 15 to 18. And he had power to give life unto the image of the beast, that the image of the beast should both speak, and cause that as many as would not worship the image of the beast should be killed. And he causeth all, both small and great, rich and poor, free and bond, to receive a mark in their right hand or in their foreheads, that no man might buy or sell, save he that had the mark, or the name of the beast, or the number of his name. Here is wisdom. Let him that hath understanding count the number of the beast, for it is the number of a man, and his number is 666. Amen. Sa aklat ng Apokalipsis, Kapitulo 13, ang talatay 5 hanggang 15 hanggang 18. At siya'y pinagkalooban makapagbigay ng hininga sa larawan ng hayop, upang ang larawan ng hayop ay makapangusap, at maipapatay naman ang lahat ng hindi sumasamba sa larawan ng hayop. At ang lahat, maliit at malalaki, at mayayaman at mga dukha, at ang mga laya at ang mga alipin, ay pinagbigyan ng isang tanda sa kanilang kanang kamay o sa noo, at nang huwag makabili o makapagbili ang sinuman, kundi siyang mayroong tanda, sa makatuwid ay ng pangalan ng hayop o bilang ng kanyang pangalan. Dito may karunungan, ang may pagkaunawa ay bilangin ang bilang ng hayop, sapagkat siya'y bilang ng isang tao, at ang kanyang bilang ay 666. Amen. Palapakan po natin ang salita ng ating mahal na Panginoon, mga minamahal. At pagsabi ng praise the Lord. Siguro familiar tayo sa tinatawag na robot. Amen po ba? Amen? Pamilya ba kayo yung tinatawag na robot? Yung mga machine na nakokontrol, pwedeng magsilbi sa'yo, pwedeng mukhang tao, may kamay, may paa. So mga minamahal, tingnan niyo po ha, yung robot nakokontrol. Amen? Amen? Pwede mong i-off, pwede mong i-on. Pero ang tao, hindi mo pwedeng kontrolin ang isip niyan. Hindi mo rin pwedeng i-off at saka i-on ang tao. Nakuha niyo mga minamahal? Pero, ang tao, hindi mo pwedeng i-off, hindi mo pwedeng i-on, hindi mo pwedeng kontrolin ang isip ng tao. Pero kung i-combine mo ang robot at saka tao, o ang tao gagawin mong robot, half robot, o yung tinatawag na cyborg, anong mangyayari? Makokontrol na ang tao. Ito po yung purpose nila. I-combine. Gagawing cyborg ang tao. May microchip ka sa ulo, may nakikita ka sa iyong mga mata, parang may lalagay na screen sa iyong mata, makikita mo parang yung laptop, yung computer nasa harap mo, tapos naka-GPS ka. Ganun ang pinaplano nila sa future, mga minamahal. Nung nilagyan ng microchip yung utak ng baboy, minamahal, nung nilagyan ng microchip yung utak ng baboy, nabasa nila yung isip ng baboy. Ibig sabihin, pag ang tao lagyan ng microchip, mababasa nila yung isip mo at later on, makokontrol ka na. Ngayon mga minamahal, very advanced po talaga.
Yung mga robot, ginagawa nila pag kumilos parang tao. Meron namang robot na parang aso pag kumilos. Meron na rin silang ginagawang mga robot na ang mukha talagang pati pagkindat, pati bibig, pati pag-smile, nakukuha nila. Tingnan po natin yung binasa natin, mga minamahal. Sa verse 15, And he had power to give life unto the image of the beast. He had life to give life, power to give life to the image of the beast, that the image of the beast should both speak and cause that as many as would not worship the image of the beast should be killed. Yung mga ribulto na nakikita po natin, kung may mga baguhan, wag po kayong masaktan. Sana maintindihan niyo po ito, buksan niyo yung pangunawa. Kung yung mga ribulto, mga imahin, mga santos na nasa estante, hindi gumagalaw, pero dinadasalan ng tao. Mga minamahal, hindi yan gumagalaw, pero dinadasalan ng tao, sinasamba ng tao. Halimbawa, maging mga robot ito at magsasalita na mukhang santo talaga, mukhang imahin talaga, mukhang si Santo Niño nila talaga, mukhang si Mama Mary talaga nila. Ano sa palagay nyo? Hindi kaya lalong sasamba ang mga walang alam sa salita ng Diyos. Sabihin nila natin na hindi nila napagtanto ang salita ng Diyos, hindi nila napakinggan. Madali silang madadaya. Makiiman po ba tayo, minamahal? Di ba? Lumuluhod nga. Tayo dati lumuluhod, di ba? Sa mga ganyan. Hindi nga gumikilos, hindi nga nagsasalita, lumuluhod nga tayo noon. Binutasan lang yung mata, meron lang doon lumabas na dugo. Ang sabi, naghimala na. Nung chinek up yung dugo na lumalabas sa mata, dugo pala ng baboy. Amen. Mama Mary, may luha na lumalabas sa mata. Yung pala nilagyan ng asin. Binuksan yung ulo, nilagyan ng asin. Binutas yung mata. Dumadaan yung tubig pag natutunaw yung asin. Maalat. Tingnan nyo, minamahal. Himala na daw po yun. How much more kung yung mga ribulto maging robot na magsasalita, gagalaw? At siyempre, yung sasabihin yan, kontrolado. Amen po ba? At kapag hindi ka sumunod, mamamatay, papatayin. Kaya, gabi mga minamahal, may isip mo na talagang papalapit na po talaga, minamahal, ang pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoon. Yung mga hindi alam, kaya magandang malaman eh. Amen po ba? Gaya ngayon, nasa internet tayo, sana makapagbigay po ito ng kaalaman sa kanila. Pag hindi mo alam, madadaya ka. Pero kung alam mo na ang Diyos ay Espiritu at ang Diyos ay dapat sambahin sa Espiritu at katotohanan, kahit maging robot pa yung mga yan, kahit magsalita pa yan, hindi ka luluhod, hindi ka sasamba, hindi ka maniniwala dahil ang Diyos ay Espiritu at dapat sambahin sa Espiritu at katotohanan. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord! Everybody say, praise the Lord! Malaking advantage. Amen po ba? Sa atin na nakakalam, no? Ang sabi ng ating ipagpatuloy pagbasa, and He causeth all, both small, great, rich, and poor, free and bond, to receive a mark on the right hand or in the forehead, no? Sa noo, sa ulo. Saan ilalagay yung microchip? Sa ulo. Saan ilalagay yung biochip, mga minamahal? Sa right hand. Tingnan niyo po. Technology talaga yung gagamitin ng kaaway to control humanity. Kaya ito po'y magandang nalalaman natin dahil lalo tayong focus sa pangako ng ating pinakamamahal na Panginoon. Makapalakpak po ba tayong lahat sa ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal? Dahil nandito na. Everybody say, praise the Lord. And no man might buy or sell, save he that hath the mark, or the name of the beast, or the number of the beast, or the number of his name. Hindi ka makapagbenta, hindi ka makabili. So, minamahal, ang sabi po sa mga news, mga Christian newspaper, na gusto ng kaaway na wala ng perang iikot. Ibig sabihin, puro na lang cashless. Hindi po masama yan, pero yan ang target ng kaaway, na pag lahat cashless na, wala nang perang nakikita, puro na lang card,
mga minamahal, makokontrol na niya yung pera. Kaya ibig sabihin, itong nagbabayad tayo ng cash, nakakatulong pala ito. Dahil yung pera natin, hindi nila nakokontrol kasi cash nasa kamay natin. Pero pag ang lahat ng pera natin, lahat tayo nasa internet na o nasa bangko na, cashless na, yung tinatawag nilang digital money, makokontrol na yung pera nating lahat ng tao, at kapag nakontrol na yung pera ng lahat ng tao ay kontrolado na rin. Tama po ako? Amen po ba? Di ba kapag offline lang, hindi ka na makapag-withdraw. Amen. Kahit milyon pa yung pera mo dyan. Pag offline, hindi ka maka-withdraw. That's a kind of control na po yun. Pero pag hawak mo yung pera mo, ikaw lang, gastusin mo lahat, hindi pa, bahala ka. You see? Kaya papunta na ron, may mga GCash na, ulitin ko po, hindi yan masama, pero yan ang target nila. So nandiyan na, hawak-hawak na natin sa kamay natin yung mga pwedeng gamitin ng kaaway in the future. At pagkatapos kung wala kang mark, yung sinasabi kong mga microchip, mga biochip, hindi ka makabenta. Ito na po. Tapos gagawin nilang half human, half robot ang tao. Kaya mas magandang alam natin, maging yung ating mga cellphone, masyadong kinukuha yung oras nating pagpupuri sa mahal na Panginoon. Tama po ako? Tama po ako, mga minamahal? Kinukuha ng ating mga cellphone, yung mga apps dyan, minamahal, yung oras ng ating pagpipray, yung oras na ating pananalangin, kung minsan nauubos na po dyan. Amen? Mag-ingat po tayo. Mag-ingat po tayo dahil kung pagtingin sa cellphone, tingin sa apps, ikumpara mo sa pananalangin, pagbabasa ng Biblia, mas mahalaga ang pagbabasa ng Biblia at pananalangin, mga minamahal. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Nakita niyo po yung patutuan na ating kapatiran kanina, napakinggan niyo, minamahal. Grabing hirap, no? Nagkaroon sila ng problema na kailangan niya ng pera. I think 10,000 po yata yun. Nangutang siya sa kanyang mga loved ones, mga minamahal. Parang duda na pautangin siya kasi, yun nga, mahirap yung kalagayan nila. Pero sabi niya, sige, kung ayaw niyo magtiwala, isasangla ko ipiprenda ko yung aking mga anak. No, imagine, gabing hirap, narinig niyo po, talagang hindi yung kape, ipapainom niya sa mga anak niya, nililihan siya, Lord, itong kape, gawin mong gatas pag nakapasok na sa katawan ng aking mga anak. Bakit siya nagpapatuloy, mga minamahal? Dahil sa tuwing dadalo siya, sa tuwing aatin siya sa gawain ng mahal na Panginoon, walang ibang pinag-uusapan. Ang pinakamahalaga, ang buhay na walang hanggan. Ang pinakamahalaga, ang kaligtasan. Ang pinakamahalaga, ang pangako ng ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Yun ang nagtulak sa Kanya at yun din po ang nagtulak sa atin na magpatuloy sa paglilingkod sa Diyos. Amen po ba? Na ang pangako ng mahal na Panginoon mas mahalaga. Kita mo, mga minamahal, hindi po inisip ang kahirapan kahit mahirap. Hindi inisip ang kawalan kahit walang-wala talaga. Tingnan mo, patuloy na naglingkod sa mahal na Panginoon. Anong sabi niya? Hanggang ngayon pinagpala na sila ng ating pinakamamahal na Panginoon. At anong sabi niya? Iningatan sila ng Diyos. Hallelujah! Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Iningatan! Ano ibig pong sabihin na iningatan ng mahal na Panginoon? Hindi mo nakita ang kahirapan. Ang nakita mo, ang pangako ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ganyan mag-ingat ang mahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya, be wise. Everybody say, praise the Lord. Kung yun nakikita mo sa mga cellphone, hindi mapapalayo yung puso mo sa Diyos, hindi mapapalayo yung isip mo sa mahal na Panginoon, lalong-lalo na kung pinapanood mo dyan, gawain, preaching na ating mahal na pastor, patungkol sa paglilingkod sa mahal na Panginoon, marirevive ka, lalo na ulitin ko, lalo kung gawain natin, mga testimony, yun ang napapanood mo, mga minamahal, go! Hindi ka mapapalayo sa Diyos niyan. Pero kung ang napapanood mo, tuturuan kang manlupaypay, tuturuan kang mag-doubts, tuturuan kang pagbigyan yung pita ng laman, huwag mo yan ipagpatuloy. Mapapalayo ka niyan sa iyong pag-ibig sa ating pinakamamahal na Panginoon. Huwag kang mag-go sa mga ganyan. Amen po ba? Amen po ba? Amen po ba?
Minsan nalulungkot tayo pag offline. Hindi tayo makatingin ng cellphone. Di Biblia yan. Tignan mo, dahil kahit kailan, wala namang offline ang Biblia. Palapakan po natin ating mahal pa, hindi ito mag-offline. Amen? Amen? Nagka-problema lang sa Facebook, nagka-problema lang sa Messenger, iiyak na. Ito, hindi ka pa iiyakin ito. Pagpapalain ka na ating pinakamamahal, hindi pa ito na offline. Palapakan po natin ating pinakamamahal pa. Tingnan niyo po, minamahal. Dapat tayong magbantay. 1 Peter chapter 5 verse 8, mga minamahal. Unang Pedro 5:8. Buksan niyo po ang inyong mga Biblia. 1 Peter chapter 5 verse 8. Likewise, ye younger, submit yourselves unto the elder. Ye all of you be subject one to another. First Peter, kaya pakicheck. 1 Peter chapter 5 verse 8. 1 Peter chapter 5 verse 8. Praise the Lord. Be sober, be vigilant, because your adversary the devil, as a roaring lion, walketh about, seeking whom he may devour. Amen. Unang sulat ni Pedro, Kapitulo 5, talatay 8. Kayo'y maging mapagpigil, kayo'y maging mapagpuyat, ang inyong kalaban na dyablo, na gaya ng liyong umuungal, ay gumagala na humanap ng masisila niya. Amen. Palapakan po natin ang salita ating mahal na Panginoon, minamahal. So, ang kaaway naghahanap ng kanyang magiging biktima. Amen po ba? Amen po ba? At ito, maliwanag na maliwanag, itong technology, itong mga cellphone, lahat mga napapanood natin, number one na pwede talang gamitin ng kaaway. Kaya mga minamalang ng Biblia, bawat isa maging mapagbantay. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal. Bantayan mo ang sarili mo. Everybody say praise the Lord. Everybody say praise the Lord. Kumbaga, huwag mong bantayan yung iba, yung sarili mong bantayan mo. Amen po ba? Amen po ba? Kasi iba binabos si ganon. Ikaw, kumusta? Baka umaga pa lang, hindi ka na nagpipray, cellphone agad. Pag tumunog, nako, hindi ka na mapakali. Amen? Amen? Tapos yung mga napapanood natin, maging maingat po, minamahal. Maging maingat. Dahil ang pakay ng kaaway, dayain ang tao. Yung hindi alam, andyan pa po kayo mga minamahal, yung hindi alam, madadaya talaga. Amen? Madadaya talaga yung hindi alam. Lust of the eyes. Alam ba yan ng hindi nagbabasa ng Biblia? Pita ng laman, kailibgon sa mata. Lust of the eyes. Kailibgon sa mata, pita ng mata. Lust of the flesh, kailibgon sa unod. Alam ba yan ng hindi nagbabasa sa Biblia? Hindi nila yan alam. Pride of life, garbo sa kinabuhi. Alam ba yan ng hindi nagbabasa ng Biblia? Hindi nila alam. Pero ikaw, ako, alam natin. Amen? So, ibig sabihin, tayo na nakakaalam, dapat hindi tayo madaya. Pakapalakpak po ba tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon? Minamahal. Everybody say, praise the Lord. Pero kahit na alam mo kung maging pabaya, pwedeng madaya. Kaya mag-ingat. Amen po ba? Kasi yun ang pakay ng kaaway. Magbiktima, ang dyablo, umiikot-ikot, mga minamahal. Marami siyang pwedeng gamitin, lalong-lalo na po itong technology. Kaya nga po yung topic natin, technology, will it be our servant or master? Itong teknolohiya, gagamitin ba natin itong alipin o mga instrumento na magagamit natin o gagawin ba natin itong mga Panginoon? Which is hindi tama. Amen po ba? Gamitin natin dahil magagamit natin, pero hindi tayong dapat maging alipin. Dapat gamit lang ito. Hindi pwedeng maging Panginoon. Amen? Amen po ba mga minamahal? Everybody say, praise the Lord. Tingnan niyo po yung warning na ito ni Apostle Peter. Acts chapter 2 verse 40, from the book of Acts chapter 2 verse 40. Ito po yung warning ni Apostle Peter nung siya mag-preach, mga minamahal. From the book of Acts chapter 2 verse 40. And with many other words did he testify and exhort, saying, save yourselves from this untoward generation. Amen.
ang mga gawa ng mga apostol, Kapitulo 2, ang talatay 40. At sa iba pang maraming salita ay nagpatotoo siya at nangaral sa kanila na sinasabi, magsiligtas kayo sa likong lahing ito. Amen. Palapakan po natin ang salita ating mahal na Panginoon, mga minamahal. Everybody say, praise the Lord. Kailan niya po ito pinreach? Almost siguro mga 2,000, more than 2,000 years ago, o 2,000 years ago, nang i-preach po ito ni Apostle Peter, sapagkat sila po yung early church, na unang mga mangaral. So siguro more or less 2,000 years na rin from our time, pabalik, mga minamahal. Imagine, siya mismo nagsabi, 2,000 years ago, sabi niya, iligtas mo ang iyong sarili sa likong lahing ito, from this untoward generation. No? At sa iba pang, sa Tagalog, at sa iba pang maraming salita ay nagpatotoo siya at nangaral sa kanila na sinasabi, magsiligtas kayo sa likong lahing ito. Imagine, mga minamahal, sinabi niya po yan 2,000 years ago pa. Iligtas niyo ang iyong sarili, mga Kristiyano, mga anak ng Diyos, mga nagtitiwala sa mahal na Panginoon, mga umaasa sa pangako ng Diyos. Iligtas niyo ang inyong sarili sa likong lahing ito. Kung sinabi yan ni Apostle Peter noon, how much more ngayon? Amen? Kung yung lahi na yung noon, liko na, how much more ngayon? Baka baliko na. Sobra pa sa liko. Grabe na. Which is nakikita naman natin. Amen po ba? Anong payo ng Biblia? Iligtas mo ang iyong sarili sa likong lahing ito, mga minamahal. Amen. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya, although na-amaze tayo, mga minamahal, sa pag-advance ng technology, pero dapat isipin din natin na ito ay maaari at pwedeng gamitin ng kaaway. To be wise, mga minamahal, mas kagaya ng narinig natin ang patotoo ng ating mga kapatiran, bagamat mahirap, bagamat ngayon naman iba, pinagpapala na tayo, high-tech na ngayon, pero ang mas mahalaga, hindi ang technology, kundi ang pangako ng ating pinakamamahal na Panginoon, na buhay na walang hanggan. Mapag-ingatan natin ating sarili. Palapakan po natin ating mahal na Panginoon hanggang sa pagharap natin sa Diyos. Amen po ba? Amen po ba, mga minamahal? Everybody say, praise the Lord. Basahin po natin Romans chapter 8, verse 7 and 8, mga minamahal. I-focus down natin ang ating isip, mga minamahal, sa mga bagay na spiritual dahil ito daw po ay walang hanggan. Hindi natatapos, mga minamahal. Amen. Romans 8, 7 and 8. From the book of Romans chapter 8 verses 7 and 8. Because the carnal mind is enmity against God, for it is not subject to the law of God, neither indeed can be. So then they that are in the flesh cannot please God. Amen. Ang sulat ni Pablo sa mga taga-Roma, Kapitulo 8, ang talatay 7 at 8. Sapagkat ang kaisipan ng laman ay pakikipaggalit laban sa Diyos, sapagkat hindi na pasasaklaw sa utusan ng Diyos, ni hindi nga maaari. At ang nangasalaman ay hindi makalulugod sa Diyos. Palapakan po natin ang salita nating mahal na Panginoon, mga minamahal. Lahat pong magsabi ng praise the Lord. Ang sabi ng Biblia, minamahal, yung ang isip ay sa laman. Parte sa mga bagay na makasanlibutan. Mga gawaing makasanlibutan, mga kaisipan na makasanlibutan. Ang sabi ng Biblia, kapag ganito daw po ang iniisip ng tao, nakikipag-away siya sa Diyos. Makaiman po ba tayo, mga minamahal? Kaya kung tayo alam na natin ang kalooban ng mahal na Panginoon, huwag natin yun isipin. Kasi kahit naglilingkod ka na sa mahal na Panginoon, pero pinagbibigyan mo yung mga ganong kaisipan, mga ganong kaugalingan, mga ganong mga tanawin, mga minamahal, kinakatuwa mo pa rin. Mga minamahal, anong sabi ng Biblia, nag-aalaga ka ng kaisipan na makasanlibutan. Nakikipag-away ka sa Diyos. At kahit kailan, ang mga makasanlibutang isip, kahit kailan, hindi makapagbibigay lugod sa mahal na Panginoon.
Kahit nga po sa prayer, mga minamahal, kami pag nagpipray po kami dito, minsan napakahalaga ng inyong mga text, napakahalaga yung mga tawag kasi baka emergency. Pero alam niyo po, pag yung cellphone nasa harapan namin at kami nagpipray, istorbo. Istorbo talaga, minamahal. Kasi magpipray ka, nakakaagaw ng pansin. Just imagine, inaagaw yung pansin ng yung panahon mo sa pagpipray. So mas mainam pa na nandun na lang sa bahay yung cellphone, bakit walang istorbo sa iyong pakikipag-ugnay sa ating pinakamamahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon, mga minamahal. Amen po ba? Kaya sa gawain, mga minamahal, itago nyo po yung cellphone nyo dyan. Pwede hindi nyo patunugin. Di ba? Yung nagmi-meeting nga, ino-off yung cellphone para hindi mang istorbo. Lalo na ito, ang kausap natin dito, hindi tao, kundi ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Amen po ba? Everybody say, praise the Lord. Sana po naintindihan niyo po ako. Amen? Amen? Hindi tayong magpaalipin. Tayo ang gagamit niyan, tayo ang master ng ating mga gamit, hindi tayo ang alipin. Amen? Amen? Pag oras na sa mahal na Panginoon, sa mahal na Panginoon. Kahit nga pag kumakain, di po ba? Kumakain kayo sa bahay. Pag ang lahat ng nakaupo sa lamesa, may kanya-kanyang cellphone, wala nang nag-uusap. Amen? Wala nang kumustahan. Di ba? Nawawala yung komunikasyon. Kaya maalala ko nung bumagyo si Odette, nagulat po ako, walang kuryente, walang internet, wala lahat. Ang sarap ng kwentuhan ng mga workers. Ang sarap, masaya. Sabi ko, masaya pala kami pag walang... Kasi pag mag-internet, tahimik eh. Pero nandun pala lahat nakaharap sa cellphone. Amen po ba? Kaya, di ba? Makita natin yung pandarayan ng kaaway. Mas maganda kayang nag-uusap tayo, lalo na kung pinag-uusapan natin ang kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoon, ang pinag-uusapan natin yung mga kaligtasan na pinangako niya. Maya-maya tutulo na ang ating luha dahil tayo'y tagapagmana ng pangako ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palapakan po natin ating dakilang Diyos. Everybody say, praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Romans chapter 8 verse 5, mga minamahal, basahin po natin. Diretso na lang po tayo, Colossians chapter 3 verse 2, Romans chapter 8 verse 5, and Colossians 3 verse 2, mga minamahal. From the book of Romans, chapter 8, verse 5. For they that are after the flesh do mind the things of the flesh, but they that are after the Spirit, the things of the Spirit. From the book of Colossians, chapter 3, verse 2. Set your affection on things above, not on things on the earth. Amen. Roma Kapitulo 8, ang talatay 5. Sapagkat ang mga ayon sa laman ay nangagsisitalima sa mga bagay ng laman, datapwat ang mga ayon sa Espiritu ay sa mga bagay ng Espiritu. Colosas Kapitulo 3, ang talatay 2. Ilagak ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nga sa itaas, huwag sa mga bagay na nga sa ibabaw ng lupa. Amen. Palapakan po natin ang salita ating mahal na Panginoon. Saan tayo po focus? Sa mga bagay na ipinangako ng Diyos, dahil ang mga bagay na ipinangako ng Diyos ay hindi kukupas. Amen! Hindi kukupas ang mga pangako ng Diyos, samantalang mga bagay sa sanlibutan ito, minamahal, nasisira, nawawala, kukupas, walang pangakong buhay na walang hanggan. Nakita niyo po? Everybody say, praise the Lord. Kaya nga po mas mahalaga talaga na a-attend ka. Bakit mami nawawala yung nakikita mo kasi minsan pag ang sanlibutan, sasabay ka sa tugtog nila, sasabay ka sa sayaw nila, sasabay ka sa kanilang mga fashion. Madadala ka, minamahal. Pero pag nasa gawain ka, muli na naman mabubuksan yung isip mo, wala palang ibang pinakamahalaga, kundi ang pangako ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Everybody say, praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. I-focus na po natin yung mga isip natin sa mga bagay na pangbuhay na walang hanggan. Amen po ba? Huwag yung temporary lang, mga minamahal. Kaya po maganda, mga minamahal, na nalalaman natin ito. Ayaw natin magpadaya.
Ayaw nating naiistorbo yung ating pakipag-ugnay sa Diyos. Ayaw nating kapag ganitong gawain, mas gusto mong nakikinig, mas gusto mong alam mong pinapangaral, mas gusto mong uuwi ka, na damang-dama mo ang presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon, busog ka sa presensya ng Diyos. Bakit, mga minamahal? Mas mahalaga sa iyo ang pangako ng Diyos. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Minamahal, we have 2 last verses. Be spiritually minded. Maging spiritually minded po tayo, mga minamahal. Romans chapter 8 verse 6. Ano po yung makukuha natin pag tayo spiritual minded? Ano rin yung makukuha natin pag tayo ay carnally minded? Romans chapter 8 verse 6, mga minamahal. From the book of Romans, chapter 8, verse 6. For to be carnally minded is death, but to be spiritually minded is life and peace. Amen. Aklat ng taga-Roma, Kapitulo 8, ang talatay 6. Sapagkat ang kaisipan ng laman ay kamatayan, datapwat ang kaisipan ng Espiritu ay buhay at kapayapaan. Amen. 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 Palapakan natin ating wala po yung napakaganda, mga minamahal. Everybody say, praise the Lord. Maganda yung ang ating isip nakafocus sa pangako ng Diyos. Ginagamit lang natin yung mga bagay na yan dahil mapapakinabangan natin, maaaring sa business o sa communication, mga minamahal. Pero labas doon, mga minamahal, hindi yan na makakatulong sa atin. Gusto natin ang pangako ng ating mahal na Panginoong buhay na walang hanggan. Anong ating gagawin para matiyak natin ang pangako ng mahal na Panginoon? Isipin mo ang mga bagay na ipinangako sa iyo ng ating mahal na Panginoon. Be spiritually minded dahil ang bunga nito, minamahal, buhay at kapayapaan. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Malakas na palakpak mo para sa ating dakilang Diyos. Everybody say, praise the Lord! Kaya, ang ating mahal na Panginoon, totoong Diyos, kapag tayo nagkakamali, pinapaalalahanan po tayo. Amen po ba? Amen po ba? At yung mga paalala na yan, mga minamahal, magbibigay sa atin ng gabay. Kaya po para hindi tayo, mga minamahal, manghina, dahil kapag tayo nang lulupaypay, kapag tayo nagpapabaya, pinapaalalahanan tayo ng mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Anong gawin natin? Magpakalakas tayo sa kapangyarihan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Paano ka lalakas? Everybody say, praise the Lord. Paano ka lalakas, minamahal? Kapag ikay nananalangin. Amen po ba? Ikaw ay lalakas sa spiritual, lalakas ka sa kapangyarihan ng Diyos. Kapag ikay nagpupuri, lalakas ka sa kapangyarihan ng mahal na Panginoon. Kapag ikay dumadalo, minamahal, lalakas ka sa kapangyarihan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kapag ikay nagtatapat, lalakas ka sa kapangyarihan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Itong mga bagay na ito, mga minamahal, believe me, itong mga bagay na ito na binibigyan natin ng importansya sa ating paglilingkod sa Diyos, binibigyan natin ng panahon, ito ang gustong agawin ng kaaway. Kaya be wise. Be wise. Ang sabi ng Biblia, magpakalakas tayo sa kapangyarihan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi ng Tagalog, sapagkat ang kaisipan ng laman, kay Ephesians chapter 6 verse 10. Ephesians chapter 6 verse 10. Nabasa na ba natin? Ephesians 6 verse 10. Tipong last verse, mga minamahal. From the book of Ephesians, chapter 6, verse 10. Finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of His might. Amen. Ang sulat ni Pablo sa mga taga-Epeso, Kapitulo 6, ang talatay 10. Sa katapus-tapus ay magpakalakas kayo sa Panginoon at sa kapangyarihan ng kanyang kalakasan. Amen. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Sa mahal na Panginoon tayo magpakalakas. Amen. Amen. Kapag nandito tayo, minamahal, nagpupuri, sumasamba. Kaya nga po kung po pwede, manalangin tayong lahat, magkaisa tayong manalangin, na nawa pagbalik ng mahal na Panginoon, araw ng banal na gawain ng ating mahal na Panginoon, para lahat tayo nakafocus ang ating puso't isipan sa ating dakilang Diyos. Everybody say, praise the Lord. Minamahal, dreams can be advanced as inspiration natin sa paglilingkod sa Diyos, mga panaginip. May panaginip na sa Diyos, merong panaginip naman na hindi. So be careful. Pero kung ang panaginip na maliwanag na sa Diyos, mga minamahal, tayo manalangin na maging handa. Sapagat meron pong bata, mga minamahal, na naginip.
Ang kanyang panaginip, mga minamahal, araw ng gawain. Marami daw po ang kapatiran. Napakarami daw po ng kapatiran. At yung oras ng gawain na yan, mga minamahal, sabi ng bata na nanaginip, nakita niya pong ating mahal na pastor. Biglang tumayo, mga minamahal. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. At pagtayo ng ating mahal na pastor, biglang sumigaw ng malakas na tatlong, Hallelujah, praise the Lord! Hallelujah, praise the Lord! Pagpangatlong sigaw ng Hallelujah, praise the Lord! Ang lahat ng mga mananampalataya kinuha ng ating pinakamamahal na Panginoon. Purihin ang ating dakilang Diyos. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon, mga minamahal. Wala po akong sinasabi kung anong araw, anong petsa. Pero napakainam na nasa gawain ka ng ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil anytime dumating yung panaginip na yan, i-reveal ng Diyos, i-reveal ng mahal na Panginoon, maaaring mangyari anytime, araw ng gawain, araw ng mga event ng church, whatever it is, mga minamahal, wala kang ibang dapat gawin kundi maging handa. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Be ready. Be strong in the Lord. Tayo po'y umawit sa ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal, sa hapon na ito, mga minamahal, natin pong pasalamatan ng ating dakilang Diyos, mga minamahal ko, hallelujah, na tayo po'y kanyang ihanda, mga minamahal, hallelujah. Sabi pa ng isang awitin, mga minamahal, na kahit tayo'y makasalanan, pero nang makilala natin ang ating mahal na Panginoon, paglapit natin sa Kanya, mga minamahal, hallelujah, tayo iniingatan ng ating tinutuguan ng Diyos ang ating mga panalangin. May isa tayong kapatid, mga minamahal, yung kanyang loved ones na aksidente, mga minamahal. Nung tinignan niya po yung sugat sa ulo, mga minamahal, sabi niya, halos pumasok yung kanyang hilalaki na kamay doon sa sugat, mga minamahal. Pagpa-check nila, minamahal, pinakamalapit na hospital doon saan pina-x-ray, ang sabi may fracture, pero walang blood clot, mga minamahal. Hallelujah. Sinakay sila sa ambulansya kasi gusto nilang magpa-refer sa second option sa Soto para ma-check up, mga minamahal. Habang nasa ambulansya sila po'y nananalangin, mahal na Panginoon, mahabag ka. Mahal na Panginoon, maghimala ka, mahal na Panginoon. Pagdating nila sa Vicente Soto, pina-x-ray, purihin ang Diyos. Sabi ng doktor, tatahiin na namin ito dahil walang fracture, walang blood clot. Hallelujah. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Napakabait ng Diyos. Meron tayong Diyos na tumutugon sa panalangin. Hallelujah! Ang Diyos natin pinaglilingkuran ating mahal na Panginoong Jesus. Diyos na buhay, tumutugon sa ating mga panalangin. Kaya napakapalad natin, mga minamahal. Napakapalad natin, mga minamahal. Mahalaga sa atin ang paghahanda. Mahalaga sa atin ang maingatan natin ating mga sarili, mga minamahal. Hanggang sa pagharap natin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil totoo ang pangako ng Diyos, totoo ang mga salita ng ating mahal na Panginoon. Ating pong awitan ng ating mahal na Panginoon, mga minamahal. Habang inawit natin ang sukdulang biyaya, mga minamahal, isipin natin ang kabutihan ng Diyos. Hindi ba tayo karapat dapat subalit niyakap tayo ng mahal na Panginoon? Hindi ba tayo karapat dapat subalit inibig tayo ng Diyos, mga minamahal? Pinakaibig ng mahal na Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Purihin ka, Diyos, purihin ka. Magukulan ng habay Amen, hallelujah. at wagas mo magsinta. Habang walang kakayanang masulihan ka na mabuti sa lahat mong ginawa. Niyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako na di kayang tumasan. O Diyos ng katarungan at katwiran ka, kahit
pag-ibig mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa suntulang biyaya mo. Habang hindi karapat-dapat, pagkukulan ng habang at wakas mo pagsipan. Habang mga kagaya na masulat ng mga baboy sa lahat mong ginawa. Niyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumasan. Sa katarungan at katwiran na kahit minsan di na mahirap ang kabanalan yan walang hiyan. Salamat sa suntulang biyaya mo, O Diyos, ang pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa suntulang biyaya mo. Sa katarungan at katwiran na kahit minsan di na mahirap ang kabanalan yan walang hiyan. Salamat sa suntulang biyaya mo, O Diyos, ang pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga
Higit pa sa buhay ko. Salamat sa sukulang biyaya mo. Salamat sa sukulang biyaya mo. Salamat sa sukulang biyaya. Yes, O God. Purihin natin pinakababa ng Panginoon. Hallelujah, hallelujah. How great the work of God. How great the work, my dear Jesus. Salamat, salamat po, mahal na Panginoon, sa iyong pangako. Salamat sa mga pag-iingat, O Diyos. Salamat sa iyong mga salita, mahal na Panginoon. Mabuksan ang aming puso at isipan. Mag-ingat sa paglilingkod, mahal na Panginoon. Maingatan namin ang mga sarili, mahal na Panginoon. Hanggang sa pagharap namin sa iyo. Purihin ka, O Diyos. Purihin ka. Palapakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Minamahal, kung meron po tayong mga bisita, kung ngayon lang po nakadalaw, mga minamahal, meron po ba? Praise the Lord. At minamahal, tanggapin niyo po ating mahal na Panginoon sa sariling tagapagligtas. Iniibig po kayo nating dakilang Diyos. Napakalaga ng kaligtasan. Sabi ng Biblia, minamahal, hallelujah, ang bayad ng kasalanan ay kamatayan. The wages of sin is death. Kapag ang tao mamatay, spiritually, mamatay physically, buong buhay niya, for eternity, mag-spend siya ng eternity, minamahal, kanyang buong buhay, walang hanggang kaparusahan sa impyerno, mga minamahal. Pero ang sabi ng Biblia, walang bayad, bigay, regalo, buhay na walang hanggan, nasa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ibig sabihin, pag ibigin mo ang mahal na Panginoong Hesus, paglingkuran mo siya, hindi ka mapapahamak, bagkus meron kang buhay na walang hanggan. Amen? Ang Diyos ang magbabayad ng ating mga kasalanan. Kaya napakaganda maglingkod sa Diyos na mahal. Kaya sa hapon ito, gawin po natin yung 4 na reglamento ng kaligtasan. Una, pananampalataya, faith. You must have faith in God. Faith is the substance of the things hoped for and the evidence of the things not seen. Hindi mo mga nakikita ang pangako ng Diyos, pero naniniwala ka dahil may Diyos na buhay, may Diyos na lumikha sa atin, Diyos na marunong, minamahal, Diyos na may mataas na kaalaman, mga minamahal, hindi masusukat na kaalaman, may likha ng lahat na bagay na bigay ng buhay sa atin, mga minamahal. Hallelujah, may Diyos at panampalataya sa kanyang mga salita at sa pangako, kapangyarihan ng Diyos. Pangalawa, magkaroon tayo ng godly repentance. Lahat tayo ay makasalanan. Ang sabi ng Biblia, magkaroon ng makadiyos na pagsisisi. Kahit gaano kaitim ang iyong kasalanan, kahit gaano kakapal, kapulang iyong kasalanan, kayang paputiin, kayang patawarin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah! Pagtalikod sa kasalanan at manumbalik sa Diyos. Kailangan manumbalik, mga minamahal, dahil kung tayo lang, wala tayong magagawa. Pero pag ang Diyos kasama natin, iingatan tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Pangatlo, bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Yung bautismo natin nung tayo mga bata pa, binigyan lang tayo ng pangalan. Christening, ang tawag po doon. Yung ating binyag, binigyan tayo ng pangalan. Pero itong bautismo sa pangalan ni Jesus, na marunong ka na magsisi, marunong ka na manampalataya, ito ang pinakamahalaga. Bakit? Kapag nabautismohan ka, mapapatawad ang iyong kasalanan, mga minamahal. Papatawarin ka ng ating mahal na Panginoon. At yung pang-apat, which is another blessing, mga minamahal, ang Holy Spirit, ang kapangyarihan ng Diyos papasok sa puso natin. Kaya kahit tayo makasalanan, kaya kahit tayo marumi yung ating buhay noon, kapag manahan ang Holy Spirit, babaguhin tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon. We'll be a new creature in Christ. Everybody say, praise the Lord! Kaya sa ating mga bisita, itaas yung kamay, tayo manalangin, ipikit niyo po ang inyong mata, habang nakapikit ang inyong mga mata, sumunod pa kayo sa panalangin, sabihin niyo po, mahal na Panginoon, salamat sa iyong mga salita na aking napakinggan. Salamat, Ginoo, sa imong pulong nga naghatag ka na ako kay balo, Diyos. Ginoo, pasaylo ako. Usa ko nga makasasala. Pasaylo ako sa tanang kong mga kasalanan nga akong nabuhat. Gigan pa sa akong pagkabata hangtod ni mga oras. Ginoong Jesus, imong limpyuhan ang akong kasing-kasing na mahugaw sa sala
pinagi sa imong balaan nga dugo nga miagas sa krus sa Kalbaryo. Ginoong Jesus, himo ako nga tinuod nimong anak sa hunahuna, sa sinultian ug sa kamatuoran. Pasaylo ako, Ginoo, bag-uha akong kinabuhi, ayuha akong balatian, luwas ako, uban ang akong mga mahal sa kinabuhi. Ginoo, gihigugma ko ikaw, gihigugma ko ikaw, alagaran ko ikaw, kining tanan akong giampo sa ngalan ni Jesus, nga akong manluluwas. Amen ug amen. Praise the Lord. Ipag-pray po namin kayo. Hallelujah po, dakilan mo pagpalang Diyos makapangyarihan sa lahat. Pagpalain mo mga tumanggap sa iyo, mahal na Panginoon. Hallelujah. Isulat mo kailang pangalan sa aklat ng buhay sa langit. Gawin mo po silang tunay na mga anak po sa isip, salita at katotohanan. At mahal na po sila tumanggap sa bautismo sa iyong pangalan at patuloy na maglingkod sa iyo. Pagpalain mo po sila, mahal na Panginoon, gaya ng pagpapala mo sa amin sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Magpabautismo po, libre, walay bayad, minamahal, dili mabasahin yung sanina, o kamo na mismo maka-experience, kamo na makasinati, minamahal, nga after kamo babautismohan, ang Diyos magapanalangin kaninyo. Panalapakan po natin pinakamamahal na Panginoon, minamahal. Tayo po yung manalangin sa ating mga pangangailangan. Let's all pray. Praise the Lord. Hallelujah sa ating mga ilalapit na mga prayers sa ating mahal na Panginoon. Maaaring ito'y karamdaman, suliranin man po, o ating spiritual status. Amin naman lang tayo patatagin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Alis yung mga kahinaan po natin. Maraming naman lahat po yan ating ilapit sa ating dakilang Diyos. Hallelujah! Hallelujah! Opo dakilan mo pagpala namin Diyos, makapangyarihan sa lahat. Mahal na Panginoon sa pangunang panalangin, minamahal at ginagalang naming pastor, beloved noble evangelist, Will Distad Almeida, and prophet, the loving God. Mahal na Panginoon, patawarin mo Diyos ang bawat isa sa amin, sa aming mga pagkukulang. Minsan kami nasusumpangan mo sa aming mga kahinaan, O Diyos. Patawarin kami, palayain, mahal na Panginoon. Ingatang mainam, O Diyos, hanggang sa pagharap namin sa iyo. Tingin mo na ang mga pagsusumamo, malapit ang bawat isa. Sa mga kapatiran may mga karamdaman, igawad mo po ang kagalingan, mahal na Panginoon. Sa may mga suliranin, bigyan mo po ito ng kalutasan, O Diyos. Sa mga kapatiran namin na sa pagsubok, mahal na Panginoon, patatagin mo po. Sa may mga pangangailangan, O Diyos, ikaw magbigay ng katugunan, mahal na Panginoon, mga pinapanalangin nila, mga pagpapala. O Diyos, kaming lahat, patuloy mo ang kahabagan, pagpalain sa material, pisikal, lalong-lalo sa spiritual, O Diyos, hanggang sa pagharap namin sa iyo. Ito pang aming samot panalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Ipatong po natin sa kamay sa ating ulo. At ang isang kamay sa bahagi ng katawan na may karamdaman, mga minamahal. Isang kamay sa ulo, isang kamay sa bahagi ng katawan na may karamdaman. Kung meron tayong mga kahinaan, itaas ang dalawang kamay. Pinamahal, isipin po natin ating mahal na pastor, beloved noble evangelist, Will Distad Almeida, ang nag-pray po para sa atin. Palagi po tayong pinagpipray ng ating mahal na evangelista. Tabi mo na lang, minamahal. Opo, dakilat, mapagpala namin Diyos, minsan ang pamahalan po yung sa pangunang panalangin ng mahal na pastor, Will Distad Almeida, and the prophet, the loving God. Mahal po yung sa makapangyarihang pangalan mo, mahal na Panginoong Jesus. Aming sinasaway, lahat demonyo ng mga karamdaman, demonyo ng cancer, leukemia, TB, diabetes, ulcer, rheuma, katarak, demonyo ng arthritis, lumayas ka sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus, demonyo mga linlangan, panlulupay-pay, panlalamig, lust of the flesh, lust of the eyes, pride of life, lukewarmness, homosexuality, lesbianism, poverty, cast out, cast out, cast out from us. In Jesus' name, be healed, be blessed. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Tayo pong lahat pinabahal ay sama-sama magpasalamat sa ating mahal na Panginoon. Tayo tumalon 3 beses, mga minamahal. At sa pagtalong natin, sabay sigaw, hallelujah, praise the Lord. Let us claim all the promises about the rich Jesus. May it be material things, physical things, and spiritual blessings, mga minamahal. Let's all jump and shout, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Amen. Everybody say, I love you, dearest Jesus. I love you, dearest Jesus. I love you, dearest Jesus. Palapakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Praise the Lord. Praise the Lord. Puri po ating dakilang Diyos. God bless you po. At minamahal tayo po kukuha po natin yung special offering. Meron po ba? Ating special offering, mga minamahal. Praise the Lord. Kung ready na po yung ating mga usherette,
Tayo manalangin, minamahal, para po sa ating special offering. Minamahal, nasa mga finishing touches po tayo, minamahal, sa ating bahay-sambahan at maging ating mga fans. Minamahal, sadyang may mga pangailangan pa po. Pero kitang-kita naman po natin, mga minamahal, na talagang binigyan tayo ng magandang bahay-sambahan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kanina, malakas yung ulan. Dati tumutulo, pero ngayon, nakasilong tayo ng maayos sa ating bahay-sambahan. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Tayo manalangin, minamahal. Hallelujah. Apo dakilan mo pagpala namin, Diyos. Bagay ito, malapig dadako kami sa aming pagbibigay sa aming special offering. Lord, sa mga needs pa, malapay na ng church, malapay ron, hallelujah, ikaw pong mag-provide at tunay na gamitin mo ang bawat sa amin, O Diyos, sa mga kamay na nais magkaloob, kailang pag-ibig sa imo nalagawain, ikaw po mag-bless, malapay not only 1,000 times, but million times sa blessing, my dearest Jesus, materially, physically, spiritual na mga pagpapala, mahal na Panginoon, at sa mga kapatid po namin na nais magkaloob sa balit nasa kawalan, pagpalain mo rin, kung sa puso na pagkakataon, sila rin po'y makabahagi ng kalang pag-ibig sa imo nalagawain. O Diyos, ikaw po mag-provide, mahal na Panginoon, sa lahat ng pangailangan ng gawain mo po. Kita mo aming samot manalangin sa pangalan ng panalangin, mahal na Pastor Estrada Almeda, sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise the Lord po rin po ating dakilang Diyos habang tayo po kumukuha nating special offering, mga minamahal. Praise the Lord para sa ating mga announcement, mga minamahal ko. Huwag po natin kalimutan palaging tumulong sa gawain nating mahal na Panginoon. At patuloy po natin ina-announce, minamahal, ang ating coming church na 50th church anniversary, minamahal, is coming February 8 and 9. Sa dako po ng Quirino Grandstand, minamahal, this will be on next year, February next year, 2025. So mga minamahal, alam ko po yung mga iba nating kapatiran, nagpa-reserve na po ng mga tickets, ang kanilang magagamit, minamahal. Praise the Lord, pagpalain po kayo nating mahal na Panginoon. Kaya sa ating mga kapatiran, pwede po tayong magpa-reserve, it's either plane or barko, mga minamahal. Praise the Lord. At i-assure nyo rin po, minamahal, na meron po kayong may istihan doon, mga minamahal, no? Kung maaaring may mga kagrupo kayo na makakasama, huwag po yung kayo lang mag-isa, pagkatapos wala po kayong may istihan, mga minamahal, mahirap po yun. Praise the Lord. At kung talagang medyo sa pag-iistihan doon, pwede siguro, minamahal, darating kayo Sunday o before Sunday, pagkatapos minamahal, pagkatapos ng gawain, siguro mga Monday, meron na rin kayong ticket pa uwi para konti na lang. Kung talagang wala kayong maistihan, mga minamahal, ini-encourage po natin ang lahat, minamahal, na maka-attend. This will be a special day for us, special event for us, because we will be celebrating our golden church anniversary. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. It will be an anniversary crusade. 2 days anniversary crusade, mga minamahal. So it will be a spiritual revival po para sa ating lahat, minamahal. Kaya huwag kalimutan, minamahal, at this coming Friday, minamahal, March 29, dahil hindi naman po tayo nakikisabay, pero ang ating gagawin, ito po ay biblical, mga minamahal, talagang hindi tayo yung schedule lang, but yung gagawin natin, hindi po yung parang namatayan, Biyernes Santo, parang namatayan, tayo hindi na tayo namatayan. Buhay ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Araw-araw, magpakailanman. Everybody say, praise the Lord. Kaya wala tayo yung tinatawag na Biyernes Santo, no? Minamahal. Ang atin, pagka ganitong pagkakataon, nag-foot washing po tayo. Foot washing. Minamahal, yung ating pagiging magkakapatid, yung ginawa nating mahal na Panginoon, pagpapatawad, pagpapakumbaba, minamahal, gagawin natin sa ating kapwa, ginagawa natin sa mahal na Panginoon. So meron po tayong foot washing this coming March 29. Same time pa rin po, minamahal, no? Friday, 6 to 11 or 12, mga minamahal ng gabi. Pero Wednesday, 5 to 9 po tayo. Wednesday, 5 to 9. Friday, same time, minamahal, meron lang po tayong foot washing, mga minamahal. Everybody say, praise the Lord. So this week po yan, magaganapin natin, mga minamahal, no? At huwag niyo pong kalimutan ating webcast, ating live streaming, mga minamahal, dito po sa Pitalo. Pwede nating replay, pwede nating i-share sa ating mga loved ones, makapanood po sila, ma-aware po sila, minamahal, sila rin makapagbantay.
At sa ating main church, meron din po tayong mga live, GMCM Central Live, mga minamahal. Panoorin niyo po, nakaka-bless yung mga testimonies, nakaka-bless po yung ating banal na gawain, maging, lalo na sa ating main church, mga minamahal. Ating Jesus Miracle Hour, every night po, 8 to 9. Wala lang po tayong Wednesday at saka Friday. Yung ating mga contact number, ito pong ating mga contact number, isulat niyo po, para kung kayo may pangailangan, minamahal. Ating beloved, yung naunang number po yan ng ating beloved ordained preacher Nilo Miranda. Pwede po kayo makatext na kahit na nasa abroad po kasi, nakakapasok mga minamahal. Pwede po kayo mag-message kung gusto nyo rin magpa-backup prayer, no? Hindi lang kayo pwedeng tumawag, minamahal, dahil nasa abroad. Pwede lang mag-text, no? Everybody say, praise the Lord. So, for prayer and counseling po, yan po ating mga number. Kung wala na po tayong karagdagang announcement, wala na po ba? Tayo pong lahat ay tumayo, mga minamahal, para sa ating closing prayer. Sama-sama po tayong manalangin. Ingatan po tayong lahat ng mahal na Panginoon. Pag-uwi, pagsakay, pag-drive, pagtawid, mga minamahal, ingatan po tayo hanggang makarating tayo sa ating mga tahanan. Akin po binibigay pagkakataon sa ating mahal kapatid, beloved Brother Azor Pilones. Samahan po natin siya. Tayo pong lahat manalangin, minamahal. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless you po sa ating beloved ordained preacher, Kuya Richard Abad. Tayo po lang tumayo mga minamahal sa ating temporary pag-iwalay-walay. Hallelujah. Praise the Lord. O dakila namin mapagpala naming Ama Diyos na banal. Mahal pa ng Jesus, maraming salamat sa amin natapos na gawain sa awiting makalangit, sa joyful song, solemn song, sa awitin ng lahat ng mga choir. Mahal Panginoon, maraming salamat. Mahal Panginoon, maraming salamat sa mga testimony na napakinggan namin galing po sa aming mga bilabid kapatiran. Salamat sa mga pagbibigay ng aming mga kapatiran sa ikanaput handog. Maraming salamat sa Ebanghelyo ng kaligtasan namin pakinggan galing po sa bilabid ordained preacher. Mahal Panginoon Jesus, panalangin po namin sa aming pag-uwi, pag-ingatan bawat sa amin, sa aming pagtuwid sa mga kapatiran namin, hanggang po kami makarating sa bawat tahanan namin, Mahal Panginoon. Pagpalain po kami lahat, Mahal Panginoon. Pag-ingatan bawat sa amin, Mahal Panginoon. Ihanda mo po ang bawat sa amin sa iyong malapit na pagbabalik. Mahal Panginoon, bantayan po kami ng libo-libo pong mga anghel, Mahal Panginoon. Ihanda mo kami sa iyong malapit na pagbabalik, Mahal Panginoon. Salamat sa amin, Mahal Pastor. Sa iyong panalangin kami po ay napabilang sa iyong banal na gawain. Pag-ingatan mo bawat kapatiran namin at ibalik po kami sa iyong banal na gawain. Sa susunod na gawain, Mahal Panginoon, pag-ingatan mo ang bawat kapatiran namin sa pagdadrive, Mahal Panginoon. Pagpalain po kami, Mahal Panginoon. Ito po samot panalangin namin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Amen. God bless you, beloved. Sure, tayo pong lahat magkamayan. Ingat po tayo sa pagbiyahe, minamahal. Magpanalangin po. God bless you po. We love you so much. But our dearest Jesus loves you more. God bless us all. True love.